Oo, hindi natin maialis yan bilang ina na hindi kayo masaktan sa kung ano man yung naririnig nyo sa anak mo. Pero sana po, mas pinalawak nyo yung pag-iisip ninyo na kayo ay nasa social media and you're been here for how many years na rin. Talagang wala nang balikan itong nangyayari ngayon sa mga patalero, especially kay Ma'am Nanay Hansel at itong kay Kuya Bal, dahil dito sa latest live ni Kuya Bal, nag-warning na siya, no, dito kay Nanay Hansel, na nakakalungkot, no, na na-confirm kasi talaga na yung account na nagpupunta sa mga live stream ng mga anti-kalingap, si Nanay Hansel talaga. No, ako'y nagulat lang dahil kumbaga kung paano siya dinescribe, paano siya binigyan ng papuri ni Kalinga Prab, na mataas ang respeto niya dito sa pamilya ni Beyonce. Ito yung nangyari, no? May mga rin siya mga binibitawang salita, no? Comment sa mga anti-kalingap na pinapalabas niya na sinisiraan, no? Or pinapalapa o kung ano-ano yung sinasabi against kay Beyonce daw, no? And we all know na hindi po mawawala yan dito sa social media, and katulad nga ng sinasabi ko, sana no, hindi sila nagpa-apekto sa kung ano man yung sinasabi ng mga viewers or ng mga supporters ng bawat kampo, no? Okay, mayroon tayong nakita na isang kalingap, reactor or charity vlogger, na kung ano-ano yung pinagsasabi kay Beyonce, but kumbaga normal yun no? Mayroon at mayroon talagang magsasalita ng hindi maganda. Pero ano ba naman ang ginawa? Diba? Binalikan din naman ni Bal Santos Matubang. So, if maybe some of you may found it na pwedeng sabihin na hindi enough yun, but kumbaga sinita diba, nasita. And halos lahat naman, and I'm one of those na talagang mali naman yung ginawa niya kay Beyonce. No, pero yung pati po kayo, Nanay Hansel, ay nagsasalita, iba na po kasi yun. Kayo na po yun, magulang na po kayo. So, ang inaasahan po, ng karamihan, hindi nyo po sasawsawan or hindi po kayo sasali sa usapin na to. Dahil nakita nyo naman po na hinarap kayo ni Kalinga Prab at pinag-ayos, diba, si Edo at saka si Beyonce. At tinanggap ni Kalinga Prab yung kahilingan ni Beyonce na kalinga pa rin siya pero wala nang love team. So sana pa yung mga ganung bagay nirespeto ninyo. Hindi niyo po kasi pwedeng sasabihin na napuno na kayo dahil sa mga sinasabi ng mga vloggers against kay Beyonce, pangbabash kay Beyonce, at nadadamay kayo, no? Kasi meron din naman pong nagsasalita para sa inyo, no? Para sa inyo po, meron ding mga nagtatanggol. So I think that's enough. Pero yung kayo po ay nakialam, sumagot, at may mga ganun pa kayong binitawang salita, then you even included one of the sponsor of yours. Para po sa akin, no, Nanay Hansel, maling-mali po yun. Mali po yun. Ito po ay opinion ko, no? Hindi ko po sinasabing ito po ay dapat ninyong gawin or sundin. Ito po ay opinion ko lamang. Okay, so yan po. At may iba pa akong gustong isama dito sa content ko na to. At yun itong hindi natin alam kung marites lang ni Kuya Bal yung sinasabi niya na si Midet, no? Kasi naririnig naman natin, naririnig ko sa mga live ni Dr. Lab na suportado siya ng team ni Midet, no? Kaya siguro nasabi ni Dr. Lab yun. So, ilan lang po yan sa ating bibigyan ng reaction sa video ko na to. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay, issue lang po tayo. Walang personalan, ha? And always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news, right? So, ito po, no, kukuha po tayo ng ilang portion doon sa latest live ni Bal Santos Matubang, and for all of us to hear kung ano man po yung sinabi niya, kasi all out war na ngayon si Kuya Bal.
talagang magalit kayo, pero talagang, kumbaga, enough is enough. Parang ganun yung gustong sabihin ni Kuya Bal dito, kasi kahit sila kapeso, yung mga anti-kalingap na talagang bulgar or talagang vocal sa pagsasabi or pagpatiko sa kanila, nabanggit. And one of those ay si Kapeso nga, na alam naman natin na isa sa talagang bumabatikos sa kalingap community. No? There's a lot more. Pero dito sa live na to, yun, si Hansel at saka si Kapeso yung medyo na target, and of course si Kalingap Rap ay si Dr. Love, no? Si Dr. Love. So ito po, allow me to play that portion, no, para magka-idea lang po tayo ano yung aking sinasabi. Warning po kay Hansel. Sabi ko sa inyo alam akong iko-content. Inumpisahan niya. Huwag yung sabihin ko, ayan sila po nagsimula. Hindi. Ang team ninyo, natihawag ng Team Guapa, pero ngayon hindi na. Team Warak na kayo. Team Warak. Huwag yung tawagin Team Guapa yan, kasi hindi ito naging na Team Guapa yan. Okay, so doon muna tayo sa warning, no? Kasi mahaba yan, maraming si Bal kasi medyo hindi niya kagad sinasabi or tinatapik yung katulad nun. Nagbigay siya ng warning kay Hansel, no? Then may mga binanggit siyang iba. So dito po sa warning na sinasabi niya, ito po yung if ever magtuloy-tuloy itong si Nanay Hansel sa pagko-comment sa kung saan-saang live, no, na kumbaga hindi maayos yung pagkakapaniwanag niya, no, may discrepancy and she cannot support it by any document or patunay or proof, no, pwede siyang ihabla or kasuhan ni Kuya Bal sa barangay level pa lang naman. Barangay level yung iniisip ni Kuya Bal na kung sakasakali, no? And medyo doon lang ako medyo may question ako kasi pag kinasuhan niya, gusto niya paalisin lang sa bahay si Nanay Hansel. So on that part, hindi ko alam kung may kasama na bang joke yun, no? Siyempre hindi naman papayag sila Biancillo and tsaka yung asawa, di ba? Pero doon sa part na kakasuhan niya dahil sa mga sinasabi, that one maybe kailangan pa ng further thinking, no? Kasi Nay Hansel can say na is just expressing, no, his freedom to express doon sa mga live stream yung kanyang saloobin. Okay, yung umpisa, no, actually kasi yung umpisa, yung ilan sa mga sinasabi niya, nag-express nga siya dahil nga nababash sila, di ba? No? Pino-voice out niya lang yung nararamdaman niya. On that part, maybe, no, pwede yun. But for him to accuse, not directly, no, not directly accusing sila Kuya Bal, no, and the rest of the Kalingap, kumbaga, hindi po ako expert sa batas, no? Kasi may mga sinabi siya, especially dun sa last na si Leo D ay isa sa nag-sponsor doon sa paggawang bahay and yung dalawang sako ng semento na ginamit, no? I'm not too sure, no, kung is that enough to file a case. No, well, actually it's a warning lang naman, diba? Warning lang naman. So kumbaga maaring siguro naisip ni Bal medyo blurry area pa yung part na yan kasi nga explanation pa lang naman no? Kaya lang kasi may patunay si Kuya Bal na itong si Leo D ay wala namang ambag, no, doon sa previous niyang live prior to this na may binasa si Kalingap itong si Bal Santos na
mga pangalan ng mga nag-sponsor sa kwarto na yon, nung pinagawa yung kwarto ni Beyonce, no, na lumalabas, may inutang na 2 sako ng semento, no, na hindi na bayaran. No, kasi sabi ni Bal Santos dito sa live niya na to, babayaran niya na raw yung 2 sako. Dagdagan niya pa, gawin niya pang 5, no. So, kumbaga, on that part, maring pwede, no? Tulad na sinasabi ko, hindi po tayo eksperto sa batas. So, pwedeng gawin yon na ireklamo sa barangay, but to force Nanay Hansel to leave the house, no, siya lang, parang, I don't know, no? Para sa akin po, parang it's not enough grounds para po paalisin sa bahay. And unang-una po, katulad nga po ng mga napag-usapan, and if I'm going to base my pruweba sa sinabi ni Dr. Lab na yon ay yung bahay at lupa ay nakapangalan na sa tatay ni Beyonce, no? I don't think Kuya Bal have the right na paalisin si Nanay Hansel, no? Ito po ay ano ko lang ha, pakunawa ko, hindi ko po sinasabing tama yon. Now, unless there are other kasunduan silang pinasok, no? Now, we don't know. Ako kasi, nagbabase lang ako sa if the title of that house and lot is under the name of the father of Beyonce, so walang pwedeng magpaalis po sa bahay na yon kundi ang tatay lang ni Beyonce, no? Kung yun po yung kaso, ha? Pero kung may another silang pinag-usapan in written, ha? Black and white, so yun po ang hindi natin alam. So kasi pwede namang nasabi ni Balyan kasi meron siyang ibang pruweba na magpapatunay na kaya niyang paalisin na yan, meron pa ring rights ang Kalingap o Kalingap Foundation sa bahay na yan. No, kasi pero kung once yan ay titled under the name of the father of Beyonce, for me ha, kasi ako nang may rights nun eh. Bahay ko na yun eh. Property ko na yun eh. So ako yung pwede magpaalisin. So yung iniisip ko lang, no? And kung yung mauulit, no, depende yan sa pag-iisa kung ano yung bigat nung gagawing kaso or pagkakamali uli ni Nanay Hansel, no? So winarningan lang siya ni Bal Santos Matubang. And I hope wala na sanang kasunod yun, no? Kasi oras na ma-challenge halimbawa si Nanay Hansel, where magiging worse ito, no? Ngayon, kung yung pagpapatulpo, gagawin talaga nila yon, so, talagang mas hahaba yung usapan. And doon naman sa part na si Midit, no? Balak daw i-vlog ni Dr. Lab. Yun naman, kung si Midit ay, I'm not sure, I think Midit is not under Kalingap eh. No, correct me if I'm wrong ha, kung si Midit pa is nasa umbrella pa rin ng Kalingap. Kasi kung nasa umbrella pa rin si Midit ng Kalingap, well, medyo mahirap mangyari yung gustong mangyari ni Dr. Lab. No? Kasi Kalingap siya. Actually nga, kaya nga kay Beyonce, there's a lot of question, di ba? Kaya nga hindi rin natin nakikita si Beyonce sa ibang niyang live. Akala natin nandoon si Beyonce, pero wala naman. Diba? Pero ginagamit ni Dr. Love yung mukha ni Beyonce sa lahat ng mga thumbnail niya. Pero sa lahat ng mga thumbnail niya na nandoon yung mukha ni Beyonce, hindi ko naman nakita si Beyonce. No? Because Beyonce is still under Kalingap. At yun yung kasunduan. Diba? Walang magbablog kay Beyonce maliban kay Kalingap Rob. Now, with regards dito kay Midit, if Midit is still under Kalingap, same thing, it will apply. No? Pero kung hindi, well, walang magagawa si Bal Santos Matubang kahit na sabihin natin may pinag-usapan na sila. Na kay Midit pa rin ang desisyon kung makikipag-collab siya kay Dr. Lab. No? Kung siya ay wala na, no, sa loob ng community ng Kalingap. Okay? So walang pwedeng magbawal kung freelance, kumbaga, si Midit, no? And we all know na yun yung talaga yung normal, di ba? Walang pwedeng magpigil sa kanila.
Now, kung siya ay nasa Kalingap, that's another story, no? And yun, imbis na team Guapa, no, team wasak na ang bansag ni Bal Santos ngayon. Kasi nang wawasak silang ng buhay. No, yun yung binitawang salita ni ni Bal Santos Matubang. Winawasak nila yung buhay ng mga beneficiaries ng Kalingap, no, ng Angels. And now, sumindit naman daw. Kaya binansagan niya ng team wasak, hindi na team Guapa. Ito yung mga terminology ni Kuya Bal na magiging controversial. Sigurado ako dyan. No? Marami siya mga binanggit na talaga namang magpapataas ng kilay ng lahat. Kasama na dyan si Kapeso. Now, we all know is one of the number one, no, na talagang bumubusisi, no, kumu-question sa ginagawa nitong hari at ng prinsipe. Di ba? So, let's see kung talaga magtutuloy-tuloy pa rin ba si Kapeso, dahil pati si Kapeso dito sa live na to talagang binigyan ng warning ni Bal Santos Matubang, no? So, ang ano ko dyan, if ever magkakaso-kaso yan, lagi kong katulad ng mga nasabi ko na sa previous vlog ko, na sino ang magsasuffer? Sponsor. Pag nagkaso-kaso kasi yan, kukuha kayo ng mga attorney, magka-counter kayo, gastos po yan. Magastos po yan. Kaya, well, kung may mga devoted talaga kayong mga sponsor, well, continue what you want to do. No? Pero, stress lang po yung pagkaso-kaso na yun. And maybe, si Bal Santos kasi sanay na dyan. Marami nang tumaso, nagkaso, kinasuhan din yan. So, I don't know how they going to work on that, but medyo stressful po yan. No? And of course, it involves money. So saan ba kayo kukuha? Sa sponsor. Totoo naman yun, di ba? So, medyo kaabang-abang, no? Yung mga susunod na pangyayari dahil sa mga binitawang salitang ito ni Bal Santos Matubang na halos lahat, no? Talagang dinamay niya na, and may yung mga anti-Kalingap na mga sugo niya ni Satanas, or may mga ganun sa terminology, no? So talagang magiging usap-usapan, sigurado ko, sa loob ng Kalingap at sa loob ng anti-Kalingap, and of course sa mga katulad namin yung freelance reactor, no? So ako medyo nalulungkot lang ako dun sa naging sitwasyon ni Nanay Hansel, na bakit dumating sa ganun. Napakasimple lang naman dapat ng ginawa nila Nanay Hansel, nanahimik na lang siya. Kasi si Beyonce nga nanahimik. Did we hear anything from Beyonce? Diba? Mayroon ba siyang mga sinabi na after nung pag-uusap nila ni Kalinga Pro? So sana ganun na lang ginawa ng nanay. Nanahimik na lang. No? Kasi ngayon, tignan. Mas lalong mapag-uusapan kayong pamilya, and sa nangyayaring ito, unti-unti lumalabas na kayo na ang kontrabida. Hindi na kayo yung bida ngayon. Unlike before, kayo po yung feel ng tao na underdog. Pero ngayon sa nangyayaring pagsasalita ng nanay ni Beyonce, hindi na. Lumalabas na ang kontrabida na dito ngayon, si Nanay Hansel. Pasensya na po Madam na Hansel. No? Kasi nga po, magulang kayo, nanay kayo ni Beyonce. Oo, hindi natin maialis yan bilang ina na hindi kayo masaktan sa kung ano man yung naririnig nyo sa anak mo. Pero sana po, mas pinalawak nyo yung pag-iisip ninyo na kayo ay nasa social media, and you're been here for how many years na rin dahil nga binavlog si Beyonce. No? From the time na nandiyaran pa lang kayo kay Kalingap, mayroon ng mga isyong lumalabas, di po ba? So, for me, no, you should be used to it or ignore it. Ganun po sana ang ginawa. Pero yung sumagot po kayo, binigyan nyo po ng content, yung mga gustong magkaka-content, pero nasisira po kayo. No? So, I hope hanggang warning lang yung gagawin ni Kuya Bal at hindi na kayo makarating pa doon sa barangay-barangay kasi mas
ano yun, mas gugulo po yun. No? Mas gugulo po yun as mas magkakaroon po kami ng content. Okay, so yun lang po at hanggang dito na lamang. Maraming salamat.